Hello stars and hello fellow pageant lovers. This is your Diva Star, ang katanungan ng sangbayanan. Will Eliana Marie Aduana join Miss Universe Philippines 2026? Kasi malapit na nga ang press presentation happening on Feb 16th, and then ang contract signing ng candidates in 2 batches po will be on Feb 10th and 11th. Diba? So, ano ba? Sasali ba talaga siya? So since malapit naman na yan and ang dami na, halos lahat na ata na reveal ng mga sasali na appoint na, ang mga dapat i-appoint, di ba? Nagwagi na ang mga dapat magwagi in the respective local pageants, pero sa Eliana, ano kaya, di ba? Is it just for, ano ba? Yung mga pinost niya ba ay just for fun, for clout, to tease, di ba? Ang kanyang mga beloved pageant fans. Kasi aminin natin, parang cool to. I mean, ganun ka-passionate at ganun ka-loyal ang mga fans ni Eliana Marie Aduana na talagang gusto nilang malaman kung sasali siya, di ba? So siguro malalaman na lang natin yan kung sasali talaga siya if she will appear on the 11th, kasi letter S. So from letter N to Z, second batch yun on the second day kung a-appear siya doon. Pero ang bulong ni Mrs. Potts, di umano, parang meron atang engagement out of town si Eliana on the 11th, at saka ito'y bandang norte ata at malayo at ilang oras ang biyahe. So paano kaya? So isa na kaya itong senyales na hindi nakasali or nag-decide na hindi na tumuloy sa MMPH si Eliana Marie Aduana, or gagawa ng paraan at sasaglit at talagang manggugulat siya sa contract signing. Let's see, ano kaya, di ba? Alam ko, pero hindi ko na muna sasabihin kasi hanggat wala sa contract signing day ay hindi nangyari. So tignan natin. Kayo ba? Gusto nyo ba siyang tumaloy or wag na? Let me know your thoughts. Cheers! So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong si Diva Star sa kanyang sinabi na kung saan ay hindi pa sigurado kung sasama itong si Eliana Marie Aduana or siya ay sasali dito sa Miss Universe Philippines 2026 or hindi. Not unless is talagang makikita natin doon sa contract signing kung andun ba siya or hindi siya sisipot. So specifically is talagang walang nakakaalam kung muling sasali itong si Eliana, dahil nga maraming mga nagsasabi na nag-back out na daw ito sa MUPH sa kadahilan ng yun daw pambato kasi ng La Union, mga kapolitika, na si Bea Milan Windorski na ating napag-usapan ay talagang the woman to beat in MUPH 2026. Di ba napag-usapan natin doon sa ating mga naunang video nitong mga nakaraang linggo na kung saan sinabi natin itong pambato ng La Union is the woman to beat dito sa Miss Universe Philippines 2026. So bakit natin nasabi yun, mga kapolitika? Kasi aside sa maganda siya, ay talagang yung kanyang communication skills napakalakas. At isa pa ay yung kanyang tinatawag na advocacy. Talagang napakalakas rin ng advocacy ni Bea Milan Windorski. Kung kaya may mga nag-back out na daw ng mga candidate dahil parang meron na daw winner dito sa MUPH 2026. Yun lang naman, mga kapolitika, ay opinion at comment ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media. So in other words, kung totoo man ito, ay baka na-threaten daw yung ibang mga candidate na sumali sa MUPH dahil clear winner na daw ang edisyon ng Miss Universe Philippines para ngayong taon. So yun yung mga mga comment, mga opinion ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media. So yung pinaglalabanan lang daw is yung mga minor pageants or yung mga minor title na lang daw dito sa kanilang beauty pageant competition, dahil yung Miss Universe Philippines ay nakatadhana na daw dito kay Bea Milan Windorski. So medyo may katotohanan rin yung teorya, mga kapolitika, ng ating mga netizen, dahil nga in the first place ay natalakay natin itong si Bea doon sa ating mga naunang video na yung confirmation ng kanyang pagsali dito sa MUPH ay talagang gugulat sa lahat ng mga pageant supporters and of course yung mga kapwa niya mga candidate dito sa MUPH. Kasi kita nyo naman talagang napaka lakas ng kanyang dating, matangkad, and then sinabi ko nga na meron siyang hawig, combination siya ni Arila Arida at ni Catriona Gray. At meron rin siyang hawig kay kay Victoria Caer, yung
Miss Universe 2024. Kasi nga meron siyang dugong Western or Caucasian. So talagang masasabi natin na yung kanyang aura is hindi siya typical na beauty ng mga Pinay. Okay, so yun mga kapolitika. So kung ano ba yung ating masasabi dito sa mga comment ng ating mga netizen na nag-back out na daw itong si Iliana Marie Aduana. Siguro ay hintayin na natin yung confirmation doon mismo during the contract signing para malaman natin kung talagang hindi sasali itong si Iliana dito sa MUPH 2026. Kung ganun is mas okay yun mga kapolitika dahil siguro give chance to others or bigyan ng pagkakataon yung ibang mga especially yung mga newbies, yung mga baguhan pagdating sa mga beauty pageant, pero makikita rin naman natin na merong potential. So mabibigyan sila ng mga opportunities at ng chances dito sa kailang beauty pageant competition. Dahil marami pa namang taon na pwedeng sumali itong si Iliana, at ang sabi nga natin, gusto natin na mag-join itong si Iliana dito sa Miss Grand Philippines. Pero talagang sabi niya ang target niya daw talaga is yung Miss Universe. So nasa kanya yung pagpapasya at nasa kanya yung desisyon. Antayin na lang natin mga kapolitika ang mga official na announcement sa mga susunod na araw. Okay? So yun po ang pinaka-latest ngayon dito sa mundo ng Miss Universe Philippines. Ano po ang inyong masasabi mga kapolitika? Kayo po ba ay agree na hindi na muna sasali itong si Iliana para magbigay daan dito sa pambato ng La Union na di umano ay si Bea Milan-Windorski? Kayo po ba ay agree na malakas ang laban ni Bea dito sa MUPH at even doon sa Miss Universe International? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Yes, mommy. No. What? Sabi mo usapan letter A is, letter B Multiple choice. Thank you so much. Welcome, sister. Tinake namin yung first trip kasi sabi ko ayoko nang i-risk na baka mamaya cancel na naman ng trip sa ferry. So, after playing pickleball ng mga 11 p.m. freshen up lang. Tapos si Belle, I think, nagre-ready or nagpa-practice kasi may work siya today din, di ba, for the election. Parang kakanta yata siya doon sa Thailand. So, nagre-rehearse siya. Then, pag uwi namin after pickleball, sinabihan na meron ng first trip ng 3 a.m. So, we need to leave by 1:30. So, yun lang. Ligo, ligpit ng gamit. So, wala talagang tulog. So, yun. Nakapag-travel na kami going to Cagayan de Oro. Tapos, doon na kami medyo naka-sleep ng konti. Tapos, yung flight nila, Bel, mga lunchtime. Nakapahinga naman sila dun sa hotel. Kasi kailangan silang umalis ng maaga dahil ang flight naman nila ay 7 p.m. going to Bangkok. Dahil worried si Papa baka hindi makaabot sila, Bel. So, hindi na kami nagsabay. Pero marami na kaming moments together. Alone. Kami pinag-usapan. Char.